Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday, February 4, 2026 at narito na po ang mga balita sa umagang ito. 6 na mga stall na tinupok ng apoy sa Barangay Poblasyon Dalican, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. 2 sa mga ito ay restaurant o kainan habang 4 naman ay mga mini groceries. At lahat ay tuluyang tinupok ng apoy na gawa sa mga light materials. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection ng Dato Udin, Sinsuat, nagbulang sunog sa isang kainan pero inaalam pa kung ano ang naging sanhi nito. Ang mga stalls ay dati nang nasunog noon pang taong 2016. Abot naman sa 300,000 piso ang inisyal na danyos ng naganap na sunog. Inilatag naman ng pamunuan ng Maguindanao Electric Cooperative ang mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng mahina at patay-sindi na supply ng kuryente ang Magelco sa isinagawang public hearing sa pangunguna ni Sangguniang Palalawigan Committee on Energy Chairman, Board Member Dato Michael Abasquida at si Board Member Darwin Panga. Partikular na tinukoy ni Engineer Floyd Eric Bautista, ang NEA principal ng Magelco, na dahilan ng mahinang kuryente ang kakulangan ng mga substation at ang 50 years old na line system at iba pa. At upang maging sapat at maging maayos ang supply ng kuryente ng Magelco, kinakailangan na makapaglagay ng karagdagang substation sa mga bayan ng Parang, Sultan Mastura at sa bayan ng Upi. Kasabay nito na dapat ding maisaayos ang mga linya ng Magelco at itong tinatawag na upgrading. Nilinaw naman ni Engineer Floyd Eric Bautista na kinakailangan ng Magelco ng malaking pondo para may sakatuparan ang pag-upgrade ng mga substation at linya ng Magelco. So nagpapasalamat po kami sa Sangguniang Bayan ng Maguindanao del Norte sa pag-imbita sa Magelco para maipahayag natin kung ano yung magiging plano para maayos ang kuryente dito sa nasabing probinsya. So unang-una nagpresent tayo ng mga ways forward kasi ang tanong paano ba natin malagpasan yung problema natin sa kuryente, lalong-lalo na yung pagpapatay-sindi, pangalawa yung voltahe. No? So, una dyan, ipinakita natin talaga na ano itsura ni Magelco since 1975. Kasi nga, na-organize to, matagal na. No? Hindi ito nakapag-apply ng mga CAPEX, Capital Expenditure Projects, para malunasan yung tinatawag na deficiency ng facilities. Ngayon, ipinakita natin dito yung number 1 yun, pagdaragdag ng substation sa iba't ibang lugar ng Maguindanao del Norte. Like for example, no, paglalagay ng substation sa Parang, paglalagay ng substation sa Landasan para dun sa economic zone. Sa Parang naman, since siya yung center of business ng Del Norte, magkaroon ng economic boom sa area niyan. Ang pangatlo, yung paglalagay ng substation sa UP para masolusyonan yung matagal ng suliranin sa kuryente ng South UP, North UP at Dato Sinsuat. So yan yung tatlong minungkahin natin. Kasabay niyan yung paglalagay ng subtransmission line. Alam natin na dito sa Maguindanao del Norte, bitin o maigsi ang line ng transmission line. That's why sa paglalagay ng substation, kailangan natin malagyan din ng transmission line. Ipinakita rin natin ang mga amount, kung magkano, more or less, yung bawat presyo ng mga substations. Parallel on that, kailangan maisabay din yung pag-aayos ng linya. Like for example, yung pag-reconfigure ng mga single phase na papunta sa munisipyo na gaya ng Matanog, Buldon at Barrera. Even in Kabuntalan, even in Dato Sinsuat, no? Sila yung nagsasuffer ng pinaka-worst na serbisyo ng kuryente nowadays. Alam natin na si Magelco nangangailangan ng amount, no, para maisakatuparan niya. But with the help of the province, and of course, sabihin na natin sa BARM, matulungan to para mapabilis ngayon taon na matapos itong mga substation na to at subtransmission line. Siguro yun lang po ang pwede nating may report para sa pagpupulong na ginawa ngayon umagan po. Yes, unti-unti nakakita tayo ng mga immediate solutions. No? Very positive ang naging usapin sa loob ng pagpupulong. So, ang interaction na nangyari talagang hinimay-himay natin yung mga problema para mas lalo nating makita ano ba ang root cause at ano yung proper solution o yung ultimate solution tinatawag.
Yes, yan ho talaga ang pinag-iisipan. No? May national issue ngayon na dapat walang brownout dyan. So, even ang national, alam yan. No? Ramadan and then this coming election, sabay na namin yan. So, bumuo na kami ng grupo dyan para mag-clearing. No? Tulungan nyo ang team namin sa clearing kasi yan lang ang pinakamabilis na paraan para maiwasan natin. Dahil most of the cause of brownout natin talaga yung mga vegetation. So, hirap kami dyan. Lalong-lalo na somewhere in Parang, no? May team kami dyan, itatask force yan, magpuputol. Siguro ang panawagan ko lang, makipag-cooperate ang lahat para sa maayos na tuloy-tuloy na serbisyo sa dating na Ramadan. Kasi yun lang immediate na kaya natin gawin. Pangalawa, magkaroon ng malawakang pagpapaliwanag sa lahat para maiwasan yung brownout. Kasi hindi lang naman yung vegetation nangyari diyan eh. May mga ano rin na pangyayari na hindi namin masabi, no? Siguro gawa ng tao. Yun minsan yung brownout. Actually, tuloy-tuloy naman yung pagbabayad nila. So, although nagkakaroon kami ng mga internal concerns, but tuloy-tuloy naming inaayos about the billing yan, no? I think it's a billing ang pinag-usapan. So tuloy-tuloy namin yan. Nagkakaroon kami ng struggling nowadays, but pinipix namin yan hanggang matapos yan, sir. Papakita namin sa consumer na nagtatrabaho si Magelco para sa bayan, no? Para sa mga consumers ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Actually, yun ang pag-uusapan sa pangalawang pag-uupo na matutulong ang Maguindanao del Norte. Sabi nga, very positive, no, kay Chairman, na sinasabi na magtutulong-tulong tayo. Kasi isa lang naman ang perspective namin eh. Even kami sa loob ng Magelco, ayaw namin ng may brownout. Trabahong malaki talaga yan. Hindi namin gusto magka-brown o magka-blackout. Pero dahil may mga mga hindi natin sinasadyang pangyayari, hindi ho namin maiwasan din. Yun kanina kasi is physical issue yun eh. Infrastructure issue yung dinidiscuss natin. Pero yung mga ibang bagay na cause ng brownout, yun ang pinipilit nating pagtulungan para mawala yan. This coming Ramadan. As of now, nasa 20,000 tayo. Nag-stop tayo sa 20,000 kasi nga, hihingi pa tayo ng kontador sa national, sa mga karating probinsya natin, region, dahil sila yung nagbibigay niyan. No? And then, kasabay niyan, bumibili rin tayo ng mga lines accessories para sa kontador. Dalawa yan eh. Ang metro ay libre na binibigay ng national para maikabit. Yun naman mga accessories, counterpart ni Magelco yan na pondohan na manggagaling sa general funds. Tuloy-tuloy po yan. Ilan yung may kontador? 20,000 all over Maguindanao del Sur. Ilan yung wala pang kontador? Ang accounted namin na consumers ay 60,000. Pero hindi naman lahat na, iba naman may kontador. Siguro, sabihin natin, initially kasi 27,000 sinabit sa atin noong una eh. But as we go along, nakakakita pa tayo ng dapat din palitan. Sa asod ng ilan pa yung walang kontador, sir? More or less? More or less, dun sa unang accounted ay 27,000. Yung walang kontador? Walang kontador. Pero yun, mga ire-rehab na sira, yun yung tinatapalan pa natin bilang national assigned sa Maguindanao Electric Cooperative. Magtulong-tulong ho tayo. Dahil yung issue ni Magelco nowadays, hindi kaya ni Magelco alone. Kailangan namin ng leaders, kailangan namin ng pangunawa. Kasi nowadays, ina-assure namin sa inyo na ginagastos ng maayos ni Magelco ang perang hawak niya kung ano meron siya. Wala hong mawawala dyan dahil open ang libro namin, ipakikita namin yung cash flow, yung collection, tsaka yung nagiging takbo ng paggastos. Yun lang hindi nga lang tayo makagalaw talaga dahil doon sa infusion na kailangan na pera. Actually, yun yung pinag-usapan dito, paano magkaroon ng infusion. Hindi naman si Magelco mag-i-implement eh. Kung sino man ang magbibigay, ipahiram, okay lang yan. Basta ma-address natin ang sigaw ng bayan. Senadora Risa Hontiveros handa na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 sakaling piliin ng oposisyon bilang standard bearer. Handa na si Senator Risa Hontiveros na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 presidential elections. Ito ang sinabi ng senadora sa isang forum ng Foreign Correspondent Association of the Philippines kung saan binigyan din ito na nakadepende ang kanyang kandidatura sa magiging desisyon at pagkakaisa ng United Opposition.
Ayon kay Hontiveros, patuloy ang pagkikipag-usap ng oposisyon sa iba't ibang grupo upang magkaisa batay sa magkakatulad na prinsipyo. Samantala, sufficient inform ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ayon sa House Committee on Justice matapos ang hiwalay na botohan. Ang reklamong iniahay ni Attorney Andre De Jesus ay inaprobahan sa botong 46 pabor, isang tutol at isang abstensyon, habang ang ikalawang reklamo na inendorso ng Makabayan Bloc ay pumasa sa botong 35 pabor, siyam ang kontra at isang abstain. Ayon kay Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, tumutukoy lamang ang insufficiency in form sa pagsunod sa mga formal na requirements ng reklamo. Tatalakayin naman ang komite ang kung sufficient in substance ang mga nasabing reklamo. Nakatanggap ng libreng driver's license mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker MP Engineer Bay Intan Adil Ampatuan ang nasa 100 benepisyaryo mula sa bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Cotabato City at ilang mga individual mula sa Maguindanao del Sur. Ang pamamahagi ng libreng driver's license ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng tanggapan ni MP Bay Intan Ampatuan na matulungan ang mga kababayan na magkaroon ng legal na lisensya sa pagbabaneho at pagbibigay ng oportunidad sa kanilang kabuhayan na ipinatutupad sa ilalim ng 2025 allotted slots para sa mga MPs. Layunin ni MP Bay Intan Ampatuan na ma-address ang maraming motorista ng walang lisensya upang maiwasan na abala sa daan dahil sa kawalan ng driver's license. Personal naman tinungo ang ininspeksyon ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang patuloy na pagsasaayos ng masjid sa tabi ng Bangsamoro Darul Ifta bilang bahagi ng paghahanda para sa banal na buwan ng Ramadan. Naisiyakin ni Chief Minister Makakuwa na maging handa ang masjid upang matukoy ang maayos at ligtas na makapagsagawa ng pagsamba ang mga mananampalatayang Muslim lalo na sa panahon ng Ramadan. Patuloy ang determinasyon ni Chief Minister Makakuwa na makapagpatayo ng isang matatag na Bangsamoro na nakabatay sa pananampalataya, gabay ng budhi at nakatuon sa pangmatagalang kapayapaan at moral governance. Samantala, nagpatupad naman ng power rate increase ang Cotabato Light ngayong buwan ng Enero. At sa darating at magkakaroon ito, ang take effect po niya ay sa inyong mga February bill. Ang residential rate mula sa dati na 9 pesos at 31 centavos per kilowatt hour, ngayon nasa 10 pesos at 91 centavos per kilowatt hour. Nagtaas po ang residential rate ng 1 peso at 60 centavos per kilowatt hour. Sa commercial naman, mula sa dati na 10 peso at 17 pesos per kilowatt hour, ngayon nasa 11 pesos at 64 per kilowatt hour. Tumaas ang commercial rate ng 1 peso at 46 centavos per kilowatt hour. Ito po ay January 18 to February 17 na billing cycle. Tumaas ang singil dahil sa karoon ng maintenance activity ang mga planta na nagsusupply ng kuryente sa Mindanao. Makikita natin, meron po kami mga anunsyo na naipost sa aming Facebook page patungkol po sa ating rates for the month of January. So, for our residential rates, ngayong January, magkakaroon po tayo ng nasa 10.91 per kilowatt hour na rates. At on our commercial, magkakaroon naman po tayo ng 11.64 for January rates. So, itong rates na ito, Sir Jasper, no, this would be effective from your billing cycle na January 18, 2026 up to February 17, 2026. So, this is for the month of January. So, ang mga kadahilanan nito, Sir Jas, base dun sa aming na-post din, isa pong malaking factor is yung nagkaroon po ng mga plant outages or mga plant maintenance, yung mga power plants na nagsusupply po ng kuryente dito po sa Mindanao. Kaya po tumaas po yung ating generation rates. Monthly, fluctuating po yung presyo po ng ating kuryente. Sa ngayon, hindi po natin masasabi kung tataas or bababa po siya sa susunod na cycle. Kasi nakadepende po tayo yung presyo natin dun po sa market, which is yung tinatawag palagi nating yung sa wholesale electricity spot market or yung sa WESM, kung saan po tayo kumukuha po ng supply. Isa po sa ating mga pinagkukunan. So, for our sa ating na-observe din, hindi po talaga previous months may mga pagbaba rin po tayo. So, ito po yung mga sinasabi talaga naming factors, Sir Jas. Isa to yung mga plant outages, nagkakaroon ng mga maintenance, yung mga power plants. Pag napapansin nyo rin, pag pa-summer na,
especially yung mga tagtuyot, yung mga hydropower plants na kinukuhanan natin ng supply. Yan yung mga isang factor din po kaya po na tumataas po yung ating generation rates, which is naapektuhan po yung rates po natin dito sa Cotabato Light. So, itong generation cost surges, ito yung cost ng pinagkukunan natin ng supply ng kuryente. Ito po siya ay, these are all pass-on surges. So, kami po sa Cotabato Light ay nagiging collecting agents lang for this generation charges. Yung napupunta po, ang tanging napupunta po sa Cotabato Light is yung nakikita ninyo sa bill ninyo or sa billing ninyo, which is the distribution charges. Yun po yung napupunta sa Cotabato Light, which is since 2013, hindi pa po kami nagbago ng aming singil. So the distribution charge, hindi pa, uulitin ko po, hindi pa po kami nagbago ng singil simula po 2013. So lahat po ng pagtaas at pagbaba ay dahilan po ito sa mga generation or yung mga pass-on na mga government charges, which is kami po yung nagiging collecting agents po nila. Actually, marami tayo, Sir Just, no, sa ating Facebook page. Maraming mga paraan kung paano po makapagtipid sa mga kuryente or yung sa mga consumptions po nila. So, madaming pwedeng gawin. For example, pag hindi po masyado pang madilim or okay pa yung lighting sa bahay, pwedeng ipang-off na po muna yung mga ilaw, or also yung mga windows or masyadong mainit or kaya lang ng ng mga hangin sa labas. We can also use that one, Sir Jasper, para lang po at least mababa po yung mga consumption nila. Isa din po sa ating na-post nung last December po, nagbago na po ang aming mobile number, which is ito yung 0919-056-2572. Pwede po kayong tumawag sa inyong mga concern po lahat patungkol po sa mga services ni Cotabato Light, or pwede din po kayong mag-message sa aming official Facebook page, and pwede nyo po doon i-mention kung ano po yung ating mga concern. So yung aming mga old numbers na pinapost before, hindi na po yun siya makontak, yung dalawang globe numbers namin. So our new number, uulitin ko po, this would be 0919-056-2572, which is makakatanggap po siya ng mga multiple calls. They can also contact our telephone number. Pwede nyo kaming i-contact sa 064-520-2572. Oo. So, sa ngayon, meron din po tayong mga na-post na mga iba't ibang authorized payment partners ni Cotabato Light. So, kami po sa Cotabato Light, we aim to make paying your electricity bills as convenient and hassle-free as possible. So, sa aming mga customers, pwede kayong mag-settle ng yung mga billing ninyo online through our digital wallets, banking apps, and our partner banks, or you can also visit our accredited over-the-counter centers. And doon po, especially yung sa aming online, you can pay anytime on online, anywhere without the need to go to our accredited over-the-counter center. So, meron kaming mga online, Sir Just, no, if makikita ninyo sa aming mga advisory, our digital or online payment, sa mobile AP, they can also pay there. Meron tayong BDO and BPI, GrabPay, Maya, GCash, and sa Lazada, they can also pay there, sir, sa Shopee Pay. And also for over-the-counter, they can also pay, merong sa SM Retail, Bayad Center, EasyPay, M. Luwilier, Cebuana, LBC, Palawan Pawn Shop. And for our banks, mga partner banks namin, meron si BDO, Union Bank, BPI, Metro Bank, RCBC, and Security Bank. So, meron kami, Sir Just, itong BDO and Union Bank namin, if you will pay direct dun po sa bank apps nila and over the counter, you would pay, meron po silang zero service fees for payment. At yan po ang mga balitang tampok ngayong araw po ng Wednesday. Ako po si Jasper Acosta. Maraming salamat po.